greatness of God or immensity of God. Hallelujah. At kung kayo po ay handa na, kayo po ay tumayo kasama ko. Yan. Hallelujah. Basahin po natin ang Psalms 139, verses 7 to 10. Okay. Ang sabi po dyan, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I go up, if I make my bed in the deeps, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Hallelujah. Pagpalain po ng Panginoon ang ating binasang iyan. Sana po ay ito'y magrema sa atin. Amen? Sige po, makakaupo na po tayo. Ang ganda ng ating ng sinasabi ng Panginoon, no? ng ating binasa na yan. Kung saan man, sabi niya, where can I go from your spirit? Okay? Wala tayong pupuntahan talaga kundi sa espiritu ng Panginoon, no? Kundi ang espiritu ng Diyos ay everywhere. No? Wala tayong pwedeng pagtaguan or maaring yung iba sa atin ay siguro just for you to Hello. Parang mahina ito eh. Okay. Narinig naman siguro ako na wala tayong pagtataguan sa Panginoon, no? Kahit saan tayo na lugar, kahit ano yung ating kalagayan, no po? Yan yung napakaganda sa ating pong Diyos. Amen. At sino po natutuwa diyan na ang Panginoon natin ay everywhere? Natutuwa po ba kayo dyan? Na kahit saan kayo magpunta, ando ng Panginoon. Hindi mo na kailangang bitbitin ang Panginoon para ilagay o kaya sa kotse, sa bahay lang, yan ano? Kundi God is what description of the Bible, He is a Spirit. Sabihin nyo nga po, Espiritu. Amen? Our God is a Spirit. Na itong Espiritong ito ay hindi kahit saan na saan mo lang ilalapag. Amen? Ang Espiritu na ito ay, saan pumunta ang Espiritu ng Panginoon? Sa buhay natin. Amen? Imagine mo, walang paglagyan, walang makakatakas sa presensya ng Panginoon kahit saang lugar pa, kahit doon sa deep place, nandun ang Espiritu ng ating Panginoon. And as an Assemblies of God, na ang kilala nating Diyos ay infinite. Ano ba yung infinite or eternal? Amen? Siya ay infinite God and eternal God. Yan, halos magkapareho yan. Na walang anumang bagay sa mundong ito na pwedeng makalampas sa ating Panginoon. He is infinite and eternal. And pangatlo, siya daw po ay omnipresent. Okay? Siya ay omnipresent. Naniniwala tayo ng ating Panginoon ay everywhere present. Amen? So sa lahat ng mga sumasamba sa Panginoon, hindi lang dito. Hindi lang natin dito sinasamba ang Panginoon. Kahit saang lugar tayo, pwede nating sambahin ang Panginoon. Amen? Salamat nga ngayon at medyo nabuksan tayo sa online. Yung ibang mga kapatiran natin, hindi makapunta rito, they can still join us in worshiping and fellowshipping with God. And last, tapos na po, sovereign. No? He is a sovereign God. Tapos na tayo.
So naniniwala tayo when we open our Bible, malalaman nararamdaman natin, no? Hindi lang nararamdaman natin, kundi may fact doon na ang ating Panginoon ay sovereign. Ano ba yung sovereign? Siya yung makapangyarihan sa lahat. Amen? He has all the power that you needed in life. No? Kahit anumang bagay, nasa ating Panginoon. And the greatness of God is everywhere. Yan. The greatness, it means no space and exists in Him. He is bigger than creation. Yan, siguro paki-flash nandyan yan. He is bigger than creation and nearer than our breath. Galing, ano? Napakalaki ng Panginoon. The world cannot contain it. No? Pero, sabi ng description, He is nearer to our breath. Gaano kalapit ang Panginoon sa kanyang mga mahal. Huminga nga kayo. Andyan ang Panginoon. O yun, nasinghot mo na. He is nearer. Di ba? Ganun ba yung Tagalog nun? He is nearer from our breath. No? Yung paghinga natin, andyan ang Panginoon. May isang bahagi ako na napanood sa ewan ko sa Facebook ba yan o TikTok, yung description niya patungkol sa Panginoon. Sabi niya, alam niyo ba, no? Pero ibang lahi yun, ibang lahi. Yung pangalan ng Panginoon, sa unang panahon, pangalan po ng Panginoon ay, ano bang pangalan ng Panginoon? Kung sino nakakatanda, yun, Yahweh. Sabi niya, Yahweh. Sino nakapanood nun? Yung paghinga daw, yun daw yung pangalan ng Panginoon. Ganun daw. So our God is, walang description, kundi yung hininga. Okay? At yung inhale and exhale, yan daw yung pangalan ng Panginoon. Kaya wala siyang katapat. No? He is omnipresent and omniscience. And He is sovereign. So, what should we do? No? Okay, meron akong siguro 4 na bagay na ibabahagi po sa inyo. Una ay, God's greatness means He is greater than all creation. Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. Our God's greatness means He is greater, sabi po ng Biblia. Bakit nga ba itong mga bagay na ito ay ipapaalala sa atin? He is greater from all of your, meaning lahat ng nakikita natin. All of you see. He is greater. Yan yung ating Panginoon. Amen? And next, sabi dyan, God cannot be contained. No? Hindi pwede siyang basta-basta i-contain. No? The universe is vast, but God is greater, and no structure, no temple, no ministry, or human boundaries can limit Him. Limitless ang Panginoon. No boundaries. Hindi mo siya pwedeng ilagay basta-basta sa isang lugar lang. Lord, dyan ka lang, ha? Hindi pwede. The world cannot contain this God. God's greatness produce reverence. Yan. Dapat yung kadakilaan ng ating Panginoon, dapat tayong lahat, no? When we see the Lord, nung dati nga, no, hindi pa tayo mananampalataya, makakita lang tayo ng krus, buong galang tayong, di ba? O yung mga iba dyan, talagang hindi pwedeng hindi ka mag-krus. Pag nakakita ka ng krus, kahit na ano pang klaseng krus yan,
Amen? Talagang galang na galang tayo sa presensya. At salamat sa Panginoon. Ngayon, alam na natin kung nasaan yung presensya ng Panginoon. He is everywhere. Amen? Paglabas mo ng pinto, pagpasok mo dito, andyan ang Panginoon, kasama mo. Yun ang napakaganda nun. At we approach Him with awe. Dapat. We must approach Him with awe. Ano ba yun? Hindi yung parang baliwala lang. No? Lalo na yung mga anak ng Diyos. Pagdating sa labas, pagdating ng problema, napupuri mo pa ba ang, yes, Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Amen? For this problem that I have. Kasi He is great of all. And pangalawa po, God's greatness means He is present everywhere and fully aware. Yan. Alam niya at alam niya at alam niya. Kahit ano pang mangyari sa iyo. Where can I go from your spirit? Sabi ng Psalms 139, verse 7. He is with us in every place. Yan. Kaya lahat ng nag-iisip na magtago pag may ginawa, di ba? Yung natutunan natin ng mga bata pa tayo. Ewan ko kung sa inyo. Pagka nagkamali yung isang bata, magtatago yan. Ewan ko kayo ako ganun eh. Pagka nakagawa ako ng mali, hindi ako magpapakita. Dahil alam kong pagagalitan ako. Amen. Siguro yung iba sa inyo, moderno na. Kaya makagawa ng mali, alam niyang mali yon, proud pa. Di ba? Yung anak niya, bawa, nanguha, nangupit, or nang-away. Proud pa yung Mama! Papa! I hit him! Ganun ba? Pag nakagawa tayo ng talagang mali, kasi, di ba, nasa atin ang Panginoon. Kung nasa atin ang Panginoon, hindi natin papakita sa mundo na I am also great. My God is great. No. We will show them the love that everyone's need because God is with us. Amen? Kahit na gaano kalupit yung mga kaharap natin, we can still show to them the love of God. The immensity brings comfort, not fear. Yan. God's greatness means He's present everywhere and fully aware. No? Brings comfort. Di ba? Pagka alam mong kasama mo ang Panginoon, di ba? Meron ba tayong pangamba? Dapat ba tayong matakot sa ating hinaharap? Amen? Hindi yan nagkukos ng fear pagka nandyan ang Panginoon. Di katulad noong unang panahon, kapag ka nandyan na, nagsalita na ang Panginoon sa mountain. Sabi ng mga tao, wag! Don't let God to be here. Ayaw nila. Pero tayo, buong pagtanggap natin that the Lord is with us, God is with us. We can approach Him. Di ba? Boldly, freely. Hindi tayo nagkakaroon ng takot. Diba? Kasama natin ang Panginoon. Walang pagkakaiba yan sa yung merong krus. Pagka may ganun daw tayo, noong unang panahon, ganyan ako eh. Kaya yung espada, yung sa CAT, no? Kapag binaligtad ko yun, krus na yun. Tapang-tapang ko pagka hawak-hawak ko yun. Kahit na dumaan ako sa sementeryo. Takot pa naman ako sa multo. Ngingilabot na ako. Mataas na yung balahibo ko sa likod.
Pag dumadaan ako sa madilim. No? Pero kapag kahawa ko yung espada na yun, binabaligtad ko, sige, ako. Sige, lumapit ka. Tapang ko. Yun ay noon, no? Pero ngayon, kahit na po walang krus, amen? Hindi ka matatakot. Kasi yung presensya ng Panginoon ay makakapagdala sa atin ng comfort. Amen? Naku-comfort ba kayo sa presence ng Diyos? Nararamdaman nyo pa ba yung presensya ng Panginoon? Parang dito lang eh. Kaninang umaga, alam ba, pagka mag-aaway kayo mag-asawa, nandiyan ba yung presensya ng Panginoon? Tumabi ka muna, Panginoon, ha? Mag-aaway muna kami. Tatakpan mo muna yung Panginoon, mag-aaway muna kami. Di ba? God's greatness means He is present everywhere and fully aware. Patlo, bilis po natin. God's greatness reveal His personal care and intimate love. Am I a God hand and not a God afar off? Sabi ni Jeremiah 23. Si Jeremiah po noon, may konti ng tanong eh. Nung panahon na siya'y naglilingkod sa Panginoon, imagine mo maglilingkod siya, tapat siya. Di ba? Pero kung sino pa yung tapat, siya pa yung dumanas ng maraming paghihirap. Amen. Siya pa yung inihulog sa ano yun? Malalim na balon. At wala siyang talagang masusulingan doon sa paligid niya. Kundi ang pag-asa niya lang nasa taas. Yun lang ang nakikita niya. Kaya may tanong siya Teka, ang Diyos bang alam mo ay at hand? Nariyan? O ako'y malayo? Yan yung tanong. Hindi niya ramdaman noon na nariyan ng Panginoon. But the story goes, ipinaranas sa kanya ng Panginoon ang ibang klase. Alam niyo po ba kung bakit siya umiiyak? Kung bakit siya nabansagang the weeping prophet? Kasi bata pa si Jeremiah, tinawag na siya ng Panginoon. Kaya talagang konting kibot lang, iiyak talaga siya. Yun yung kanyang kasangkapan. At yun yung kanyang kalakasan. Amen. Alam niyo, may mga tao talaga na mababaw. No? Siguro kayo, minsan, pagka may naantig kayo, lumuluha agad. Mababaw ang luha. Yan si Jeremiah, napakababaw ng luha para sa Panginoon. Amen. Yung kanyang mga naranasan sa buhay noong unang panahon ay hindi niya iniiyak yun. Ang naranasan niya, yung presensya ng Panginoon na nasa kanya na, yan. Because he believed God revealed His personal care. Pinaparamdam niya yung kanyang napakalapit na pag-aalaga. He is both transcendent and near. Amen? He rules the universe and sit with the broken-hearted. Diba? Tulad na ipinakita ng Panginoon nung siya'y nabubuhay pa rito, nakasama ng mga unang panahon, bakit siya doon lagi nasa broken-hearted siya? Amen? Si Jesus, mas pinipili niya yung mga broken-hearted. Sino ba'y broken-hearted ngayong umaga? Tingnan nyo nga, katabi. O broke lang. Okay. Yung hearted, wala, no?
Oo, tama. Okay? Broken-hearted, sabi po. He is nearer to the broken-hearted. No? And infinite one bend low to hear our prayers. Amen. Kung ikaw ay laging may nararamdaman sa buhay mo na lungkot, pasakit, God is there. Amen? Hindi pwedeng lumampas ang araw sa iyo na hindi mo mararamdaman ang ating Panginoon. Lahat ng broken mo, isuko mo sa Diyos yan. Because He cares. Amen? Because He loved. Kaya alam natin, ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Because He is so near to your brokenness. Amen? Kaya, cheer up. Amen. Lahat tayo cheer up. Kahit na may mga impit tayo na mga hinagpis sa buhay, just cheer up. God will do His best for you. Amen? God will do His very best for you. Jesus Christ reveals God's closeness. Yan. Nireveal na po ng ating Panginoong Hesus yung pagiging malapit ng Diyos sa tao. That is why He came. No? Imagine mo, Diyos na siya eh. Nandiyan na siya sa kanyang trono, pero nag-usap-usap sila, I need to go down to my people, His people. And Jesus became flesh and dwelt among us. Great and incarnate, majestic, yet merciful. Ang ating pong Panginoon that is why He is so great. Napakadakila niya. Kalapat-dapat lang na tumanggap siya ng mataas na papuri mula sa kanyang mga anak. Amen. Dahil kahit na po siya'y Diyos, bumaba pa siya para po sa anuman ang meron tayong kulang. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating Diyos. Amen? And last, number 4. Salamat po. Yan, napakabilis natin, ano? God's greatness empowered the church for the mission. Ulitin ko. God's greatness empowers the church for the mission. Ulitin ko. God's greatness empowered the church for the mission. Ay, salamat po. Meron din reaction. Di ba? Mas excited tayo kasi nga, God is great and He empowers you for the mission. Okay. Ito yung madalas nating naririnig noon. Acts 1:8, Acts 1:8, Acts 1:8. Iba nga, sa ulado na natin, Acts 1:8 eh. Ano ba sinasabi ng Acts 1:8? And you receive power and you will be my... di ba? Iba, alam na natin yun. God empowers the church. Who is the church? We are the church. Ini-empower niya tayo to do the mission. Mula nung makilala mo ang Panginoon, anong nangyari sa'yo? Amen? Ikukwento mo yan sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kapatid, sa iyong ina, sa iyong ama. Ipaglalaban mo yan. Amen? Kasi hindi tayo tumanggap ng parang wala lang. The Lord will empower you for the mission. He empower you. Ano ba yung ibig sabihin niyan? Ini-empower tayo ng Panginoon.
The God who fills the universe fills His people. Kasi po, ang gusto ng Panginoon, mapuno din yung gapwa natin, mapuno din yung tao. Katulad nating puno. Amen. Ang tanong po ba napuno na po ba tayo ng Diyos? Napupunuan ba tayo ng Panginoon? He empowers the church. Pag in-empower tayo ng Panginoon, abay punong-puno ka. Di ba? Tuwang-tuwa ka, masayang-masaya ka. Dahil the Lord empowers you. At ito naman, excited ka na yung i-testify or i-share yung anumang naranasan mo. Dahil naranasan mo yung minsang kang pinuno ng ating Panginoon. His greatness break boundaries. No? Kung ano man yung mga boundaries natin, revival can sweep nation. God is not confined in culture, language, and buildings. Amen? Sa Assemblies of God po, we embrace already itong mission, itong global mission. Because God is a global God. His greatness empower you. Parang malungkot yata kayo Ang alam kong, nandun pa rin kayo sa broken-hearted. Ala na yan. In-empower na kayo ng Panginoon for mission. Di ba? In-empower na kayo para i-share kung bakit kang ngumingiti in the midst of trials, problems. Nakangiti ka pa rin. Hindi lang dahil Pilipino ka. Ang mga Pilipino daw, matagal tumanda. Dahil nasa kanila na yata yung ngiti. Kahit na nasa gitna yan ng pressure, nakangiti pa rin. Galit na yan, nakangiti pa rin. Parang yung mga Ilongga, Mga Ilongga, galit na yan, pero malumanay pa rin. Kasi Pilipino. Amen? And God empowers all nation who fears Him. Amen. Now, how should we respond to His greatness? Ilan lang po yan sa ating pong binanggit ngayon. Na God is everywhere, God is all-powerful. And how we will respond? Paano ba natin dapat na tugunan ito ng ating buhay? Number one, alam na po natin ito, worship Him deeply. Okay. Pag pumunta ka sa isang iglesia at ang nasa isip mo ay purihin ang Panginoon, di ba? Nakaset na yung isip natin, yes, Lord, ngayong umaga, ako'y sasamba. Ako'y magpupuri. Ako'y aawit sa iyo, Panginoon. You will throw yourself to God. Di ba? Kung paano ang mga music minister, yan, salamat sa Panginoon for the music minister. They come early. Not for them to be familiarized sa song or maging expert sa mga awitin. Kundi in the first place, they come to the ground to prepare their heart to worship. I know, I believe in my heart na ito yung kind of people that God chose. So do we. Di ba? Sa tuwing tayo'y magpupuri sa Panginoon, sasamba sa Panginoon, wala tayong pakialam kung ano man ang ating abutan dito. Di ba? Basta magpupuri ako sa Panginoon, sasamba ako sa Panginoon. Amen. You will open everything to God.
your expression. Amen? Your thanksgiving. Hindi ka mahihiya. Amen? Kasi pumunta ka rito to worship God. Diba? Hindi ka pumunta rito kung ano man. Nothing can stop a Christian to give the Lord our God a big praise, big worship. Pangalawa, trust Him completely. Buong puso mo na pinagkakatiwala sa Panginoon ang iyong tiwala. That is the reason why you came. That is the reason why, siguro kahit na ngayong panahon na to, mahirap na talagang gumising. Lalo na kung puyat ka kagabi. Ang hirap bumangon. No? Yung iba siguro hindi na naligo. Just to come. Meron ba? Amoy nyo. Diba? We don't come, just come and show ourselves. But we came to worship God and to fully trust Him. Buong buhay, buong puso, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya nga po, after the church, di ba? If you are really putting your everything to God, after the church, para tayong mga binuhusan ng malamig na tubig, lahat ng ating mga pasakit, isinuko natin sa Panginoon. Amen? Bahala na si Brother Mark dito to clean up. Amen? Iniwan na natin lahat ng mga pasakit, lahat ng pasalamat natin sa Panginoon. At lalabas po tayo dito na may panibagong lakas. Dahil binigay natin ang buong puso ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Next po, yung serve Him boldly. Yan. Infinite presence supports finite servant. Serve Him boldly. Hindi yung nagsiserve lang tayo kung tayo naka-assign. No? We serve Him boldly. How can we show that to God, not to man? No? Kung ang Panginoon ay kasama mo 24/7 at ikaw ay iniingatan niya at ikaw ay in-empower pa ng Panginoon, all you have to do is just to show to God that you really love to serve. Di ba siya? Pareho. I serve God. I serve the Lord. Amen? Mula ngayon at hanggang sa dumating ang Panginoon, ako'y maglilingkod sa Diyos. Because of the things that He has done and will continue to do His best for me. And, ito pa, live accountably. Yan. You cannot hide from God, but you also don't need to live accountably. Lahat ng ating mga uri ng pamumuhay, dapat accountable tayo dyan. No? Ipapakita talaga natin na tayo accountable. No? Kung ano man yung ating mga ginawa, o ating sasabihin or iniisip pa man, accountable ka dyan.
Sa conclusion, ayan, salamat, matatapos na. God's greatness does not make Him distance. Imagine mo, ang laki ng Diyos. Makapangyarihan siya. Pero hindi yan para ipakita sa iyo na siya'y powerful lang. Kundi siya'y bumaba para ipakita sa iyo na mahal ka niya. His greatness, hindi yan ibig sabihin napakalayo ng Panginoon at hindi mo untouchable siya. Diba? Anong pagkakaiba ng Diyos nila sa Diyos mo? Diba? Diyos nila, pag nandyan ang Panginoon, kaya nga, abot-abot ang pagka nakakita ka ng krus. Ewan ko sino gumagawa noon. Talagang abot-abot kasi gusto mong may takot ka. Kaya yung iba, kahit sa gilid ng kalsada, napapahinto. No. Ang ating Panginoon na ito ay dakila sa lahat and does not make Him so distant. Imagine mo, gumawa pa nga ang Panginoon para mapalapit sa buhay mo. Kasi ayaw niya na mapahamak tayo ng lubusan. It makes Him available. Amen? Our God is always present in your life. In everything that you need, God is available. Hindi mo na kailangan pang yung mataimtim na, Panginoon, nasaan ka ba? No. Ano sabi kanina? Breath. He's always available. And it makes Him powerful. It makes Him present. So ang ating pong Panginoong ito ay ano pang hahanapin mo? To really worship Him, to serve Him. Amen. To show Him the great and greatest reverence. Whatever circumstances that you may be. God is great. Di ba, inaawit natin, God is great. God is good yun eh. Ang galing mo. God is great. Amen? Your life has hope, your calling has power, your battle have victory, and your future have destiny. Amen? Because your God is a great God. Tumayo po tayong lahat. Ngayon natin po ipakita yung ang Diyos ay napakalaki sa ating buhay. Your life has hope dahil sa kadakilaan ng Panginoon. Your calling has power. Your battle have victory. Hindi ka mananatili nandun sa katalunan. Victorious ka. And your future have destiny. Amen? Hallelujah. G chords. Okay. And Lord, we want to live your name more than ever. Hallelujah. Minsan pa po, tayo'y mag-express ng ating pong pagpuri sa Panginoon. And, ano nga ba yung pamagat niyan? Great is the Lord. Kala ko Unchained Melody.
Hallelujah. Are you ready, church? Before we take the emblem this morning, tayo pong lahat ay magbalik ng pasasalamat sa ating pong Diyos na dakila. And believe in your heart that God will answer your every prayers. And I pray to His kindness, to His goodness, na ngayong umaga ay maramdaman natin talaga na He empowers you for His business, not for us. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ano ba yung umpisa nun? Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. And we bow down on our praise. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemies. Hallelujah. The joy of the Lord. And we bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Great is the Lord. Hallelujah. And great, hallelujah, Lord God. Yesha karamahanda layande shikriyande. Hallelujah. You are so great, oh God. Our God, the holy place. And we bow down on our knees. And great is the Lord in whom we have the victory because of you. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Oh, hallelujah. Yes, oh Lord God. You are so great. You are so awesome. You're so powerful. And you are our God.
Papasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. Or you remind us again how big is you among all other things in this world. Papasalamat po kami, Panginoon, sapagkat kami ay isa sa pinili mo to show your faithfulness, your love to everyone. We are so thankful, Panginoon, at mahal mo po kami. Aming pong patuloy na pasasalamatan ka. At sa umagang ito, O Diyos, on your greatness, isinusuko po namin ang anumang bagay na nasa aming harapan. Lord God, palitan po ninyo ito ng kagalakan. Manatili ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay at patuloy po naming maranasan ang pananagumpay sa araw-araw naming pamumuhay. Thank you, Lord God, for not leaving us. Thank you, Lord Jesus. Sa iyong anak na si Jesus, for dying in our place, for giving us hope and freedom, and freeing us from all the sins that we committed. And thank you, Holy Spirit. You are there with us. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Karapat-dapat lang na ikaw ay papurihan. Salamat, Panginoon, at patuloy mong binabantayan ang aming mga buhay. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Mahal mo kami. At mahal din po namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa umagang ito, amin pong isinusuko sa inyo ng buong puso ang aming buhay. Hallelujah. Sinasamo po namin, O Diyos, ang papuri sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Ngayong umaga, O Diyos, ay katagpuin mo po ang ilang mga kapatid namin na nandoon sa kalagitnaan ng kaguluhan, ng confusion. Show your mighty power and works to their lives. Hallelujah. Saan man kami naroroon ngayong umaga. Hallelujah, Lord Jesus. May your power and may your spirit be upon us. Hallelujah, Lord God. Amen. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Can I invite all the